Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Etong kamera, kung papansinin ninyo, wala silang ganyang kwento nung una. Ang talagang idinidiin lang nila noon yung mga kontratista, yung DPWH. Pero nung nagsalita na si Diskaya at sinabi niya, ito, mga involved, ito binibigyan ng pera, si Zaldico, si ganito, according to Congressman ganyan, o si Speaker, ganito. Nung nagsalita na si Diskaya ng ganyan, biglang nagbago, nag-shift yung takbuhin sa kamera. Ano yon? Biglang sinabi nila ngayon, di ba meron di senador? Pambihira. Ano ito, gantihan? Nung una, wala kayong nakikitang mga senador. But since nilaglag yung mga kasamahan ninyo, biglang meron ng senador. Sinong tanga ang maniniwala sa inyo? Yun ang tanong. Ako for sure, yung mga tatanga-tangang gullible lang ng mga Pilipino, siyempre yung mga tanso, yung mga bayarang vlogger, yan lang ang siguradong maniniwala. Pero kung titignan mo ang takbo ng hearing, napakalabuho noon. Nung una, wala kayong pinupuntir yung senador, biglang nagkaroon after magsalita ni Diskaya at maglaglag ng mga congressman. Pagkatapos ilaglag yung the name that should not be mentioned. Biglang, hindi, may senador na. Kung hindi mo nababasa yung nangyayari, isa kang malaking tanga. Yun lang kasasabihin ko sa'yo. Kung hindi mo maunawaan kung ano na nangyayari ngayon, obvious na obvious. Naglilinis na itong mga congressman natin. Bakit to? Kasi again, uulitin natin, anong ebidensya? Kasi banat bay, buksan mo pag-iisip mo. Don't tell me malinis ang senador. Hindi, wala ko sinasabing gayaan. Ang sinasabi ko simple lang. Doon sa sistema ng korupsyon, sino ba talaga ang may control? Senador ba? O yung small committee? In other words, ladies and gentlemen, as simple as this, sino ang nag-i-insert? Sino kumakalikot ng budget? Di ba ho? May proposal, may NEP. Yun yung proposal ng executive mula sa presidente sa DBM. May proposal. I-deliberate ng Senate, i-deliberate ng Congress, i-deliberate ng BICAM. After nun, biglang babaguhin ng small committee. Yan yung sinasabi ni Tiangco na wala nang alam yung iba dyan. Etong small committee na lang ang nagdi-decide. Yan ang sinasabi ni Tiangco. As a matter of fact, sino ho nagsabi niyan una? Walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Kasi siya mismo na-experience niya. Sandali, ito lang yung budget proposal namin. Ito lang yung hinihingi naming budget para sa DepEd. Tapos biglang pagdating sa dulo, nadagdagan na. Sino ho nagdagdag? According to VP Sara Duterte, dalawa lang naman na tao ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Iyan ay si Romualdez at si Zaldico, according to VP Sara Duterte. So nagtutugma sila ng tono ni Tiangco na again, they are not both in the same party. Tandaan nyo si Tiangco is a loyal, as a matter of fact, campaign manager of Marcos during the 2025 senatorial election.
Si VP Sara Duterte, alam nyo naman, Duterte. Magkaibang partido, magkaibang kulay, and yet nagkatugma ng kwento. Sino lang ang hindi tumutugma ang kwento? Yung inaakusahan. Kamara. So, kung ikaw ang titingin at uunawa ng sitwasyon, whether you are red, you are green, dahil green si VP Sara Duterte, dito maintindihan mo na talaga, oo, meron talagang nag-iiba ng kwento. And as a matter of fact, ladies and gentlemen, yan po ay binulgar ni Marcoleta. Panoorin natin ha, ito talaga si Marcoleta, kaya gusto ko ito. Ang dila nito, pasmado rin eh. Hindi, walang biro. Gusto ko itong mama na ito kasi yung kanyang talagang hindi siya pipigil. Basta sasabihin niya katotohanan. May tamaan man o hindi, di ba? Mr. President, kanina pong mag-umpisang mag-present ang ating Senate President Pro Tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi daw, congratulations po, no? That was after July 1. After July proclamation 1st. Or after oath-taking, Mr. President? After the oath-taking, if I distinctly remember. So dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath-taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi kung... Alam mo, medyo weird to. Bigla nalihis si Lacson. May sinasabi pa si Marcoleta eh. Tuloy natin yung Marcoleta. Ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAP. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman noon. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko.
Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President pro tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works, mailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Yun. Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yun. Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila. Ayan na. Nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po... Grabe, no? Alam mo, ladies and gentlemen, this is not the first time, di ba? Kung maaalala ninyo, yan din ang dahilan kung bakit kinulong si Grijaldo, di ba? Di umano, sabi ni Grijaldo, pinilit lang daw siya ni, I think it was Abante and the other, nakalimutan ko na yung pangalan ng isa. Iba na ba? Iba. Fernandez. Yung nalilink kay Ibana. Nalilink lang naman, di naman totoo. Kayo naman. Hindi, yun yung sinabi ni Grijaldo na sabi niya, pinipilit daw siya na ganito sabihin. O parang, in other words, ladies and gentlemen, this is not the first time. Now, eto naman si Marcoleta, sinasabi niya ngayon na merong nag-text galing po kay dito sa kampo ni Diskaya at sinasabing pinipilit silang magbanggit ng senador. Okay? At alam nyo, ladies and gentlemen, yung iba tila napilitan. Yung iba tila naggawa ng ipapakita ko sa inyo kung papaano napilitan at ipapakita ko rin sa inyo kung papaano sila tila pinipilit na banggitin ng mga senador. Ibig sabihin, they are not really concerned to know the truth sa Kamara. They are just concerned na may mabanggit na senador. Kasi nga, gantihan na ito. Abay, anak kayo ng weteng, hindi nyo kami pinroteksyonan. Bilang Kamara, hinayaan nyo si Diskaya magbanggit ng mga congressman. Pati yung aming Panginoong the name that cannot be mentioned ay na-mention. Hindi pwede yun. Kailangan may mabanggit na senador. Pakinggan natin ito. Tingnan ninyo, kayo ho ang tumingin. Dito ba, mukha bang pinipilit na magsalita si Diskaya ng senador? Yes or no? Kayo ang magsasabi. Ipapakita ko sa inyo.
bago po kayo nag-testify sa Senado kahapon, sino po ang mga nakausap nyo bago yun? Pero kayo nakausap. Under oath kayo ha, baka mamaya magsinungaling na naman kayo dito. Wala po, Your Honor. Kami lang pong mag-asawa talaga. Wala daw. Sinagot na. Tingnan mo ha. Sinagot na. Biglang. Wala kayong kinausap. Yung mga Wala kayong kinausap? abogado mo kinausap. Di, yung abogado mo, nililito eh. Yung abogado mo, di mo kinausap. Siyempre naman, sir. Pastor Abante, siyempre naman. Abogado niya yun eh. Matik na yun, kakausapin niya yung mayat maya. Abogado niya yun eh. Ito naman si sir. Mga abogado lang po namin, pero pinipigilan po nila kami. Pero sabi po namin ay gusto po naming magsalita. Kasi po, ginugulo po ng mga tao po ang bahay at namin. Building po, pinagbabato po nila. At ang sama-sama na po ng aming pangalan para po kaming talagang magnanakaw. Kaya po napilitan po kami, na-pressure po kami dahil gusto na po kaming tapatayin ng Mr. taong Chair, bayan. kaya nga nais namin magsabi ka ng totoo ngayon para hindi ka na mapagkamalang ikaw ang magnanakaw. Hindi ba? Ito ha. Oh, parang sinasabi ha, parang sinasabi. Pag hindi ka nagsalita, ikaw ang magnanakaw. Ha? Over the weekend. Ayan na. Hindi pa tapos si Sir. Si Pastor Abante hindi pa tapos. Over the weekend. Walang nagsabi sa'yo? Walang namimilit sa'yo? You attend a meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? Over the weekend, nag-attend ka ba ng meeting para pag-usapan ang pagharap mo sa Senado? Kami pong mag-asawa at yung mga yung mga legal lawyers po na. Paulit, tingnan ninyo ha, how consistent ang sagot ni Diskaya. Paulit-ulit niya sinasabi, kami mag-asawa, tsaka yung abogado. Ipipilit na naman. Pero pinipigil po nila kami. So, meron. Ibig sabihin, nakapag-meeting ka bago pag-Senado kahapon. Hindi po. Meron nga sa abogado nga. Si Sir paulit-ulit. Ano ba ito? Dala ng katandaan o talagang gusto nyo lang may masabi? Chair, kahapon po. Yes. Bago yung inyong pagharap sa Senado kahapon, over the weekend, siguro a week before, siguro mga Wednesday, for example, meeting suspended. nag-attend ba kayo ng meeting para pag-usapan ang Ayan tuloy, sinuspend na nung kasama mo. Hindi, ito ladies and gentlemen, this is really obvious na gusto ni Pastor Abante na may mapangalanan siyang, minute ba kayo ni Senador ganito? Nag-meet ba kayo ni Senador para ituro kami, mga congressman? Although hindi siya kasama sa listahan, in fairness, ha? Pero tila ganun ang kwento. Alam nyo, ladies and gentlemen, obvious na obvious. Sabi ko nga sa inyo, pag nanood kayo ng hearing, ewan ko na lang kung hindi nyo mahalata yung ginagawa ng Kamara ngayon na batuhin lang ang Senado. Bakit? Abay, pambihira. Pinangalanan yung boss namin eh. Yung, alam mo naman, the blessings. Diba? Ang nangyayari, labanan ngayon to ng House. The lower house and the upper house. Tama talaga sa inyo yung lower house. Ang bababa talaga ng... Hindi, ang baba ng tingin ng taong bayan sa inyo eh. Pinipilit nyo iangat. Kapon kasi ang linaw eh. Ang linaw na mga sinabi ng mga kontraktor at saka taga-DS at DPWH, ang linaw na sinabi nila walang senador. All of a sudden, nagbago lahat. Kinabukasan meron. Di ba? Dahil nga sa sinabi ni Marcoleta na pinipilit daw silang magbanggit ng senador or makokontempt sila. Again, is this the first time? No. May kinulong na nga sila because of this issue. Tama, mali.
Ibig sabihin, itong paratang na ito na pinipilit silang magbanggit ng pangalan na hindi naman dapat kasama doon sa pangalan ay nangyayari. Eto, meron ako ipapakita sa inyo. Kakabasa ko lang. Sabi ko, nagulat ako dito. Kakaiba talaga. Eto hinahanap ko lang ito pero pinost ito ni Rowena Guanzon. Nakita ko pinost ni Rowena Guanzon to. So malamang sa malamang legit ito. Hindi naman magpe-fake news yun. Ito. Sabi dito. Contractor Pacifico Kerly Diskaya clarifies that their company had already been handling flood control project as early as administrations of former President GMA and Aquino. Tingnan ninyo yung way of questioning ni Jokno. Sabi ni Jokno, nagsimula po kayo mag-flood control project sa 2016? Gusto na naman i-connect sa mga Duterte. Ito si Jokno talaga eh. Buti, sinagot sila ni Diskaya, hindi po, nagkaroon na po kami unti-unting flood control project sa panahon ni Gloria at panahon ni Pinoy. Gago! So ladies and gentlemen, kahit pilit-pilitin pa na talagang magsalita laban sa mga Duterte tong Diskaya, ayan, malinaw po, sinabi niya, nagsimula. At sa matter of fact, pinakita ko nga ho sa inyo kahapon, di ba na-blacklist nga sila? Na-blacklist po sila dahil, alam niyo na, na-blacklist po sila dahil nga meron daw di umanong, ewan ko, kung katiwalian yun. Na-blacklist sila during the Duterte's time. Bakit hindi nila binabanggit yun? Ang binabanggit nila, gusto nilang laging idiin na nagsimula sila ng 2016. Gusto nyo pa na tila totoo yung sinasabi ni pangalan nito ni Marcoleta na pinipilit silang magbanggit. Ito pa, isa pa. Ito pa. Ito. Ayan. Representative Luis Tron. Naku po, patay tayo. Alam naman natin yan. Sabi nga ni VP Sara Duterte, "Oy! Alala nyo, ito yung inisyu ni VP Sara Duterte na may utang daw, di umano, sabi ni VP Sara Duterte. Would you like to say na sa current administration may nangihingi pero sa past administration walang nangihingi? What? So ibig mo sabihin, ngayon lang kay Marcos may nangihingi nung panahon ni Duterte, wala? Meron din naman pero hindi ganun kahigpit po. Bakit hindi mo sinama sa affidavit mo? Talagang kailangan idiin mo, Duterte. Bakit? Ang sagot, hindi naman po naging successful. Alam mo, tama yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Sabi ko sa inyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, siyempre may mga maliliit na sumusubok, humingi. Kaya nga ang problema no, natatanggal at napapahiya. Kaya sabi nga niya, may mga sumubok. Pero hindi nga naging successful, so hindi ko na sinulat sa affidavit. Biglang, nonetheless, may nangingi pa rin. Bakit para nagkaroon na selective amnesia? Dito, malalaman mo talaga na ay dinidiin ang mga Duterte. Hindi nga naging successful yung lagayan eh. Nagets ninyo? Hindi naman natin sinasabing walang tarantado, walang mga magnanakaw nung panahon ni Duterte, walang tiwali nung panahon. Walang nagsasabi ng ganun. Ang tiwali-tiwali. Kahit anong administrasyon yan, tiwali yan. Ang tanong, nagiging successful ba sila during that time? Dahil nga takot kay Pangulong Duterte, hindi sila makadiskarte. And yan po yung sinabi ko sa inyo noon. As a matter of fact, may kilala nga akong kontraktor. Di ko na lang sasabihin ng pangalan. Pero nakasama namin ito ngayon, hindi na eh. Meron kaming kontraktor na kakilala na tinanong ko noon, kamusta kayo nung panahon ni Duterte? Sabi niya, mapakahirap. Napakahirap.
taghirap kami nun. Yun ang sinasabi. Kasi hindi nga sila makadagdag, makapatong, o walang malagyan. Kasi nga takot daw. Pero tinanong ko nung kamusta naman nung Marcos time, naku po, matindi na. Kaliwat kanan. At ang sinabi sa amin, buffet. Nakaw all you can. Kasi baka hindi magtagal. Yun ang sinabi. Di ba sinabi ko na sa inyo, ilang beses ko ng kwento yan sa inyo? Yun ang sinabi sa akin. Which is sabi ko, nako, ingat kayo dyan, yari kayo dyan, kasi puputok at puputok yan. Kita nyo ang nangyari ngayon, pumuputok, di ba? Yan ang nangyayari. Kasi nga, napakatindi ng korupsyon ngayong panahon na ito. Bakit nyo ibinabalik na naman sa mga Duterte? Dito, malalaman mo, ladies and gentlemen, na ang hearing sa Kamara, it's not really for the truth. The hearing sa Kamara ay tama yung sinasabi ni Marcoleta na one, gusto nilang gumanti sa Senate. Second, gusto nilang idamay ang mga Duterte. Alam mo, kasalanan nyo yan eh. Kayong nandyan sa Kamara. Maaring yung iba sa inyo hindi naman sangkot. Pero the mere fact that you are allowing it to happen, you are part of the problem. Kasi sabi ko nga sa inyo, dalawang klase ng politikong dapat mawala sa Pilipinas. Number one, yung talagang nagnanakaw. Number two, yung hindi umiimik habang nakikita niya yung kapwa niya opisyal na nagnanakaw. Di ba ho? Yun ang dapat talagang mawala sa Pilipinas. Ang nangyayari ho, ladies and gentlemen, nagtatakipan na tayo. Eto nga kung talagang concerned sila doon sa mga revelasyon ni Diskaya, doon sa Senate, di sana binusisi nila talaga yung sinabi ni Diskaya. Talaga ba na si Congressman ganito? Talaga ba si Congressman, anong patunay mo? May proyekto ka ba? Alam mo, eto makinig kayo. Hindi ako abogado, pero pagdating sa hulihan, magaling tayo dyan. Kasi tandaan ninyo, manager ako. Ng mga talents. Ang mga talents, alam mo naman, minsan magaling magsinungaling yan. Di ba? Hindi ko naman sinasabing gano'n ng grupo ko pero madaling mahuli. Halimbawa, sinabi niya, si Congressman Santiago. Halimbawa, si Congressman Santiago, nangingi sa akin yan. Dito sa District 1. Halimbawa, tinanong. Pwede mong tanungin sa kanya, anong proyekto doon sa District 1? Meron ka bang katibayan? Meron ka bang pinirmang kontrata with DPWH doon sa District 1? Asan ang katunayan mo na meron kang proyekto doon? Ganun sana O di masusuplak mo ngayon pag sinabi niya, ay ma'am, wala po kaming project doon. Akala ko ba kay District 1, kay Congressman Santiago, meron kang wala po akong pinatutukuyan Santiago Wala po akong alam na kung nagamit ko lang yung pangalan, wala po akong pinatutukuyan. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? If you really wanna know the truth, pwede nyo yung gano'n ang way of questioning ninyo. Hindi Ang way of questioning ninyo, parang tila kailangan may madawit na ibang mga senador. Ito, papakita ko pa, isa pang video ito, na talagang tila naghahanap sila ng senador. Kung hindi po sila magkakilala, Your Honor, just additional info lang. Engineer Alcantara, di pala kayo magkakilala. Bakit ka naman nagpunta sa Soler? Parang mahirap maimbitahan sa Soler, di ba? Mr. Chair, I'd like to remind our guest, especially Engineer Alcantara, to answer as honestly as possible all the questions because you're under oath and you don't want to tempt these members to cite you in contempt. Just a reminder. No, it's okay. Thank you for the reminder. DE Alcantara, please. Your Honor, napunta lang po ako ng birthday. Sinasama lang po ako ng ibang mga hepe po doon po sa City Hall po, Your Honor. Maraming salamat po. We can go back to Mr. Diskaya.
tapos na po ba kayo mag-confer with the lawyer, Mr. Diskaya? Before giving it to Senator De Lima, I think it's very important to provide the context as to the question. No? Alam po ninyo, Mr. Diskaya, dalawa po yung mahalagang butas sa testimonya kahapon. Ayan, Una, Una, ang daming mga kongresistang binanggit. Di ba? Pero okay, sige. Nakaupo, hindi na nakaupo. Pero